The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Blue. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na bumisita sa isang bahay ampunan kung saan nakaranas siya ng kababalaghan sa pananatili niya dito. Dahil sa pagpapakita ng kaluluwa ng isang madre. Ako po si Hana. Bata pa lang ako ay nais ko nang tumulong sa aking komunidad. Ginabayan ako ng aking magulang na mag-volunteer sa iba't ibang mga organisasyon. Kaya naman naisipan kong manatili sa isang kilalang bahay ampunan. Ang aking kwento ay tungkol sa aking naging karanasan noong ako ay nanunluyan ng ilang araw bilang volunteer sa isang bahay ampunan kung saan ako ay gabi-gabing sinusundan at natakot sa pagpaparamdam ng isang misteryosong madre. Sinalubong ako ni Sister Teresa bilang siya ang namamahala sa buong ampunan. Ipinaliwanag niya ang aking mga tungkulin na pagturo sa mga bata habang nililibang ang mga ito. Ang bilin lamang niya sa akin ay huwag lumabas mag-isa kapag gabi na. Sa unang araw ko ay laking tuwa ko dahil sobrang bait ng mga batang tinuruan ko. Masisigla sila at nakikinig ng maigi. Ngunit napansin ko ang isang bata na tahimik at laging nasa sulok lang. Nang kausapin ko ito matapos ang klase, nagpakilala siya bilang Angge. Ikinuwento nito ang imahe ng nakakatakot na madre na nagpapakita sa ampunan. Kinalma ko ito at siniguradong hindi totoo ang madring iyon noong pinapatulog na namin ang mga bata. Ang aking kwarto ay katabi lamang ng kanilang tulugan kaya naalimpungatan ako agad nang makarinig ng iyak. Naisipan kong silipin ang kwarto ng mga bata kahit mag-isa lang ako. Alam kong susuwayin ako ni Sister Teresa, ngunit nakita ko si Angge na umiiyak pagsilip ko. Nang lapitan ko na ito, ay sinabi niyang nasa labas daw ng kwarto nila ang madre. Naisipan ko namang sumilip sa labas para makita ang sinasabi ni Angge. Biglang nagtaasan ang mga balahibo ko nang napansing may hugis ng madre na nasa dulo ng daanan. Agaran kong pinabalik ng pagtulog si Angge at nagmadali na din akong bumalik sa aking kwarto. Takot na takot ako at nagpipigil lamang na sumigaw habang pabalik sa aking kwarto. Pagpasok ko ay agad akong nagkulong nang biglang may kumatok sa aking pinto. Pagbukas ko, nagulat ang madreng kumakatok sa pinto at nagpakilala itong si Sister Pia. Nagtaka ako dahil ngayon ko lamang ito nakita. Kaya naman natanong nito kung bakit namumutla ang aking itsura. Kaya ikinuwento ko sa kanya ang nangyari bago pa siya kumatok. Sinabi ni Sister Pia na hindi naman daw totoo ang madring iyon at malamang ay panakot lang iyon sa mga bata. Sabi pa nito na baka napagkamalan ko lang siya dahil sa rumoronda ito nitong gabi. Kumatok lang daw ito dahil nakarinig ito ng ingay at akala niyang may batang lumabas. Napanatag ako sa kanyang paliwanag at nagpasalamat na lang sa kanya. Tahimik ang mga sumunod na araw, ngunit isang gabi, sumakit ang aking tiyan
at napilitang lumabas para magbanyo. Naalala ko ulit ang bilin ni Sister Teresa, ngunit tumuloy pa din ako. Paglabas ko sa banyo, nagulat ako sa nakita ko sa salamin. Nakatayo sa aking likuran ang isang madre. Napadasal ako bigla at napansin kong bumubulong ito. Nang marinig ko ang kanyang binubulong, ay nagsigaw na lang ako sa takot at napatakbo. Dahil sinasabayan niya ang aking dasal na tila ba hindi ito natatakot sa aking pagdarasal. Nagtatakbo ako palabas ng banyo at nagkulong na lang agad sa aking kwarto. Hindi na ako nakapagdasal pa ng maayos dahil sa takot na marinig muli na sabayan ako ng nakita kong madre. May kumatok ulit sa aking kwarto at narinig ang boses ni Sister Pia. Kinamusta ako nito dahil narinig daw niya ang aking pagsigaw sa banyo. Kaya agad kong ikinuwento sa kanya ang nangyari at kinalman niya ulit ako. Sinabi niya sa akin na sa susunod ay hanapin muna siya para daw may kasama na ako. Simula noong gabing iyon ay hindi na ako lumabas pa ulit ng gabi. Naisip kong sundin na lang ang bilin ni Sister Teresa kaysa abalahin ko pa si Sister Pia. Siniguro kong makapagbanyo na bago ako matulog para hindi na ako lumabas pa kapag gabi. Ngunit isang gabi, hindi ko inaasahan na maririnig ko ulit ang pag-iyak ni Angge. Sa una, gusto ko lang itong pabayaan at hindi pansinin, ngunit hindi ko rin natiis. Kaya nagpasya akong puntahan na ito para kalmahin at daanan na lang si Sister Pia paglabas ko. Pagdating ko sa kanilang kwarto, pinatahan ko si Angge. Sinabi nitong nakita ulit niya ang madre, kaya naglakas loob akong lumabas ng kanilang kwarto at puntahan si Sister Pia sa kanyang kwarto sa dulo ng hallway para magpasamang magronda. Ngunit bago pa ako makarating sa kanyang kwarto, ay biglang bumukas ang pinto nito. Lumabas ang isang nakakatakot na itsura ng madre. Hinabol ako nito pabalik sa aking kwarto at doon ako nagkulong buong gabi. Kinabukasan, naisipan kong harapin na si Sister Teresa sa mga kababalaghang nangyari sa akin. Hindi ako makapaniwala sa kanyang naging sagot sa akin. Wala daw madre na may pangalang Pia sa bahay ampunan na iyon. Ngunit noon pa raw may mga gumagalang masamang espiritu dito at nagpapanggap na madre. Kinilabutan ako sa kanyang kwento kaya ako'y nagpasyang umalis na noong mismong araw na iyon. Ngayon, wala na akong balita pa sa dating bahay ampunan. Ang tanging panalangin ko na lamang ay sana wala na ang masamang kaluluwa sa lugar na iyon. Naisip ko din na demonyo lamang ang may kayang sumabay sa dasal at kayang magpanggap bilang isang madre sa kumbento.